Sabi po sa 1 John 4:1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from or they are of God. For many false prophets have gone out into the world. Let's pray. Panginoon, we thank you for your word this morning, for your presence, most especially, Panginoon, salamat sa pagsama sa amin na inyong at naniniwala po kami at tiwala na ikaw po ang magbibigay ng kainawan sa aming isip at puso upang malaya po namin tanggap, ma-receive ang inyong blessing of correction, of information, of protection sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Na as you send us out into this world, you will help us to be wise people, wise children of yours. Thank you, Lord, sa inyo pong mga gagawin ngayong umaga sa aming puso. At lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. So, sino dito ang marupok? Wow, isang bold na no. Very bold yung sagot. Maraming pagkakataon, everyday, naharap tayo sa napakaraming philosophies, maraming perspectives, maraming kahit yung mga perspective ng mga marites sa paligid natin, di ba, na ano ba yun, dahil lang tayo. Even sa social media, sa television, there are many views being presented to us. And somehow, meron mga influensya yun sa ating isip, sa kung paano tayo mag-isip, yung mentality natin na apektuhan kung nakakonvince ba tayo, di ba? May times na nagiging marupok tayo sa mga information, sa mga nalalaman natin sa paligid. And maging sa mga pang-araw-araw na nakakausap natin. Natanong ko po yung kung sino yung marupok kasi may times kahit tayo ay Kristiyano na, kahit tayo ay may Kristo sa puso natin. Siyempre, merong times na tayo nanghihina, hindi tayo aware na may times na hindi tayo aware na nanghihina pala tayo. That's why we are most likely to be swayed sa maling perspectives, maling views about life, about truth. For example, kung meron kang kaibigan na umiiyak sa'yo, nagsusumbong sa'yo na si ganito, ang sama ng ginawa niya sa akin, magpapasama niya, ang dami na antagonize na niya yung taong yan sa'yo. To the point na kahit siya lang yung perspective lang yun na rinig mo, hindi mo napansin, galit ka na din dun sa tao na yun na sinishare ng amiga mo or amigo mo na gano'n. So, may nabuo na nagalit sa puso mo. Tapos dumating yung time na yung taong nagalit siya, nagalit ka na din. Dumating yung time, nakausap mo din siya at nalaman mo din yung side niya. Hanggang sa dumating na, nagalit ka na dun sa isa. Yung sa original mong amigo na nakausap mo. Kaya, kinonfront mo siya. Sabi mo, uy, nakausap ko si, ganito. Ito naman pala yung nangyari. Ito talaga, ganyan. So, nag-open na naman siya sa'yo na, hindi, ito talaga yung nangyari. Nagalit ka na naman dun sa isa. So, it's simply being marupok in that sense na nagbabago-bago yung iyong perspective about things sa mga naririnig mo lang. Kumbaga, may times nagiging balimbing ka pa kung sino yung kaharap mo, doon ka mabait, no? So, madali kang nadadala ng perspective ng iba. And that itself is being marupok, being weak. So tayo po, bilang mga anak ng Diyos, we are called not to be marupok. We should stand firm. Pero ang tanong, saan tayo tatayo? Ano yung paninindigan natin? Ano yung basis natin? Para hindi tayo basta-basta matitinag ng kung anumang perspective, ng kung anumang views sa mundo na to. At yun, mga kapatid, ang sinasabi sa atin ngayong umaga. We are to
take our firm stand sa Word of God. Kasi ito po yung authority sa buhay natin. Ito yung basihan ng truth sa buhay natin, truth sa lahat ng bagay. Yung salita ng Diyos. Kaya po dito po sa 1 John 4:1, and actually even in some verses like 1 Thessalonians 5:20. So yung 1 John 4:1 po, it's written by the Apostle John. Nung early church, sila yung mga apostles, si John, si Paul, si Peter, marami na mga nagsusulputan ng mga churches. Of course, we were planting churches that time. At marami din, of course, mga sinasabing, ano to, yung kalumet, ano yun? Ano yun? Yung sa Tagalog. Pampaalsa, di ba? Leaven. Tinatawag sa Bible naman. Leaven. Na pumapasok sa church at sila yung nagiging, sumisira. Nagbibigay ng maling teolohiya, nagbibigay ng maling filosofiya sa loob ng church. Kaya nagkakawatak-watak, may mga members sa church na umaalis dahil nagkakaroon ng pagdududa sa salita ng Diyos. So, ito yung laman ng karamihan ng mga letters nila Paul, nila John. Si John nga po, ito yung sinabi niya na puro warning about these people coming into church or ikaw din na nasa labas na kikisalubwa ka. Sila pala, sa context nila, na mag-ingat sa mga false theology, mag-ingat sa mga false teachings, at dapat ay manatili tayo sa katotohanan ng Diyos. Nung kahapon nag-uusap kami ni Mama Ay, praise God kasi somehow God is preparing din si Mama Ay. Kasi may nakausap daw siya na sa Catholic na. Kasi napunta sila sa Catholic Church. Tapos meron nagtanong sa kanya, nandito ka, ganyan. Tapos ang daming tanong sa kanya about sa faith, about sa religion. Praise God, somehow nasagot naman ni Mama Ay ng mahinahon. Hindi nakikipag-debate or ano. At syempre, yung kausap din niya ay somehow nag-open din ng kanyang perspectives. So, we are not condemning, but we are presenting the truth of the Bible to the people. At nasabi nga din ni Mama Ay na it's not about religion, it's really about the faith natin sa Lord, yung relationship natin sa Lord. Yan, dami na pag-usapan mo. Kahit masakit yung ulo ni Mama, ay pinipilit na kwento kahapon. Okay. Praise God. So yun po yung context that time. Bakit ito nasabi ni John na nakaka-relate din tayo sa ngayon. Kasi marami talagang, lalo na ngayon, sa age natin ngayon na sobrang tatalino talaga ng mga tao. The age of intelligence talaga. Iba-iba level ng intelligence, even sa philosophy ng mga tao. And I believe that the same thing applies to us doon sa sinasabi dito nila John, Paul, na we have to test every spirit. Test all spirits. Ano ito testing? Dalhin sa laboratory. X-ray. So, sinabi ni Paul din sa 1 Thessalonians 5:20, do not despise prophecies, but examine all things, hold fast to what is good. Nung ako po ay nasa Baguio, kwento ko na yan sa inyo. Nung nagtatambay ako sa Burnham, tapos biglang may tumabi sa akin na, ate, may Bible ako dito, pwede ba tayong usap about sa God, Word of God. Sabi ko, sige, masaya yan. Ganda, nag-aaral. Tapos, nagkwentuhan kami. And then later on, sabi niya, ate, alam mo ba na si Jesus bumalik na?
Tapos sabi ko, talaga ba? Tapos sabi niya, oo. Tapos sabi niya, oo ate, Korean siya. Sabi niya, tapos na. Tapos sabi ko, saan mo na tutunan yan? Sino nagturo sa'yo? Alam mo ba na, ito nga, dapat pinatest mo lahat ng spirits, dapat na alam mo kung galing ba talaga yan kay God. And then, siguro na-hurt siya, kasi, syempre, yun na yung perspective na meron siya, and he was firm about that. Yun yung katotohanan para sa kanya. And somehow he was hurt by the truth that I was presenting to him. Nagpaalam na siya sa akin, sige ate, babay na yung kontrata ko. Sabi ko, aralin mo yung ginagawa ko. Siguro, sa mga, isa pa pala naalala ko kasi sa first time ko lumabas na ng bansa, pumunta ako Hong Kong, yun ang pinakaunang pinuntahan. Pinuntahan ko yung pinsan ko doon. Tapos, ako baka alam niyo, okay, mo. Latin lang ba? Lahat ng maririnig niyo sa kwarto na pinag. Tawag ko maalala ni Christian, kung sino pinsan namin na Hong Kong. Doon ako nagstay sa isang kakilala niya. Tapos, invite niya ako sa isang gawain. So, I was thinking, Christian siya. So, sabi ko, sige, gusto ko attend dito sa Hong Kong experience. Fellowship. Tapos, biglang pagpasok ko, malaki pa siya sa Astrodome ng Albay Astrodome. Ganun yung gawain nila doon, sobrang laki. Tapos pagpasok ko, lahat nakaputi. Ako lang naka-pink. Lenny. Lenny. Ay, Lenny. Ako lang naka-pink. As in, lahat, yung iba postura pa talaga. Tapos, maya-maya nakita ko, Kibuloy pala. Oo. Gawain ni Kibuloy. Ay, sabi na naman ni, pati siya, kanya ako nakatingin. Kiwang Joya. So, doon ko na-realize, nung pinasukan ko, tapos halatang nandito pa ako sa loob kasi ako lang nakapink. Halatang hindi taga dito. Tapos yun, narinig ko yung testimony ni Kibuloy, tinake ko na lang yung privilege that time to know kung ano yung theology na meron siya. Pero kung nandoon, sobrang galing ng mga nagsasalita, ang music nila, grabe. Bongga, kompletong orchestra. Tapos, talaga, presentable lahat na nasa stage. Lahat basta may orchestra, may violin, may lahat ng instruments halos nandoon. And then, may mga kapitatipagang mga tao sa harap. Mga chief of police, kumbaga dito sa atin. May mga doktor, may mga attorneys. Sila ng theology na iba sa truth na sinasabi ng Bible sa atin. Doon ang last part na may altar call sila, may humihila sa akin. Sabi, ma'am, punta po kayo sa harap sa altar call. Sabi ko, sorry po, kasi alam ko po na may Jesus na po ako sa buhay ko, so no need na. Sabi, hindi ma'am, punta po kayo sa unahan. Pinipilit ako, sabi, pasensya na po, hindi po talaga. Tapos, tumalikod na ako at lumabas. Pero lumingon ako, nakita ko yung mukha niya. Galit na galit siya sa akin. Sabi ko, ano po yung pinasok ko? Pero yun po, ang daming perspective, ang daming philosophy, ang daming theologies ngayon. And even the false religions na sinasabi na pwedeng sa ganda ng pagkakapresent sa atin, pwede tayong madala. Even si Kibuloy himself, very charismatic, magaling siya magsalita. Kapag di ba po may nakaka-encounter tayo ng tao, ganda naman yung magsalita. Papanganga ka na. Tapos hindi mo alam, nag-brainwash ka na pala niyan. So, merong ganoong somehow kapangyarihan yung ibang tao. And ito po yung patuloy na sinasabi sa atin. Test all spirits. We should be aware of the poisonous theology, philosophy of other people na
dapat po alam natin kung galing ba yun kay God o hindi galing kay God. Yung ating naririnig, yung pinapresent sa atin. Pero dapat, kalma ka lang, paglabas nito after ng, preaching service. Sinasabi niya. Basahin ko sa napaka-stiff naman. So, pray whenever you are having conversation with people. Pray, Lord, how do I respond? Lord, how do I interpret what he or she is saying? And Lord, what does your word say about this dito sa conversation na to? So we are to test the spirits around us. So yun po yung first, we are to test the spirits around us. Yung mga tao na nakakasalamuhan natin, yung ito po sa Bicol, I'm not sure if you've heard about the big event na nangyari dito sa Astrodome. So they are teaching na meron pang prophets, meron pang apostles these days, wherein the Bible says sa Ephesians 2:20 na na-complete na yung task ng mga apostles and prophets sa Bible. Pero kung titingnan po natin yung mga activities doon, nakakalungkot kasi ang mga tao napaka-uhaw sa sa lamangka, ganyan. Pag merong mga activities doon na, kunyari yung speaker o yung sinasabing prophet, nanghuhula siya na, dito sa event na to, merong ang pangalan Carla S. Ganyan. So namamangha yung mga tao, nahulaan niya yun. Tapos meron pa may video pa nga na yung prophet na yun ay hinulaan niya yung passport number ng isang, or ID number ng isang attendee doon. May long sheets. Kasi naging problem doon, pinapublicize niya, number ECH, so nalaman na ng mga tao yung number na. Pwede na siyang ma-identity theft doon. So yung mga tao, manghang-mangha naman. Wow, ganyan. Tapos meron pa isang prophet na bibigay ng parang mga matatamis na salita sa congregation supposed to be that time. Meron nga isa yung Sadducees. So beware of this name. Sadducees. Tiho ba yan? Kitang ba? You were insert lang. May times na yes, may times na nag-observe tayo para alam din natin. So yung ginawa niya, dahil nasa Pilipinas siya, kasi umikot siya ng mundo. So nung nasa Pilipinas siya, syempre magaganda, matatamis na salita about mga Pilipino, sasabihin niya. Sabi siya na, ang Pilipinas, sobrang magiging maunlad. Mas maunlad pa sa Amerika. Ganyan. Tapos, parakpakan mga tao. Talaga ba? Mga Kristiyano. May kompetensya ba? May competition ba between Pilipinas and Amerika? Na sino yung mas magiging, mas maunlad? At kung mas maunlad man ang Pilipinas, ano ba? Masaya tayo doon. Di ba? It's pride na ang nangyayari that time. So, iba yung mga nagiging teachings. And the people, somehow, nakakalungkot, people, supposed to be people of God, na alam yung truth, ay nasusway sa mga sugar-coated messages, yung matamis pakinggan ng mga salita at namamanga. And then they praise God. Praise God. Nag-praise ba talaga si God sa mga ganong klaseng salita? Wherein the Bible is very clear
na ang panghuhula, no, foretelling, it's part of witchcraft, it's sorcery. At yung divination na tinatawag. And God hates that. Hindi yan galing sa Diyos ang panghuhula. Pupunta kayo kay Madam Biggs, no? So it's meron po talaga. I will tell you mga kapatid, may ganon po talagang spirit kayang hulaan. But that is not from God. Yung prophets natin in the Old Testament, New Testament, they're different from these fortune tellers ang mga meron ngayon na na-amaze ang mga tao. So the prophets that time, sila yung talagang direkta na nakikipag-usap kay God. Direkta nila nakukuha yung words from God, and then they are telling forth to the people kung ano yung mensahe ng Diyos. So yun yung office ng prophets that time. Never they had to do, alam ko pangalan mo. Hindi kita kilala, pero alam ko pangalan mo. Alam ko saan ka galing. Alam ko ang ginawa mo kanina. No. Only God can do that. Pero yung office na yun ng mga prophets that time, ganoon. They receive the message from God directly. So, ngayon, wala na pong ganoon na. We receive the message from God when we read the Bible. Kasi ito na yung prophecy. Yung mga prophets ko nun, lahat na yung nakasulat dito. Yung mga prophecies na natanggap nila kay God. Sinulat na. That's why what we are having now are the prophecies na ito na yung word ni God. So, actually, all the authors of the Bible are prophets. Kasi nga, they received that directly from them. So ngayon, wala na pong gano'n. Carla, narinig ko kay God, sabi niya, maya, mag-ingat ka pagtawid mo sa kalsada kasi may bilaw na bus na. May mga gano'n. So it's not from God. Although we cannot limit God, He can give visions to us bilang children of God. We can speak to us, to our dreams, or of course, as we read the Bible. Pero we should be really careful. We test that. Then, kung galing ba kay God yun, even that, no? We ask that, we inquire of the Lord, Lord, galing ba sa'yo yung dream ko na yan? Ano yung ibig mong sabihin? So, ituro sa akin. Kasi, may experience din kasi po ako na nanaginip ako na I think for 3 weeks, parang every other day, same dream ang napapanaginipan ko na. Nahulog ako sa building. At meron akong kahawak lagi habang nahuhulog sa building. Pero hindi ko nakikita. Yun. Basta, same dream. Hanggang sa 3rd week na yun, meron sa akin lumapit na kapatid natin. At nagkwentuhan kami. At yung pala, may i-open siya sa akin. Sabi niya, ate, napanaginipan kita. Nasa building ka, nahulog ka, may kasama ka. At sabi ko, wow, ano yun? Bakit same tayo ng dream? So I prayed about it, and I learned that the Lord was teaching me about something about myself as a church leader then. Somehow that the interpretation was ako bilang isang hinuhon niya as a church leader, yung kahawak ko are the people that I talk to, the people that I disciple, mga taong even sa church na nakakasama ko. Kapag ako ay nahulog, ako ay hindi na sumunod sa salita ng Diyos, sila din, magiging katisuran ako sa kanila. And I believe that dream was used by the Lord to strengthen my faith sa Kanya at mas maging maingat sa aking pagiging Kristiyano. Kasi kapag ako ay nadapa, meron din ibang madadapa. So that was the message to me.
in the Lord. And it's founded in the Word of God, in the truth of God. So hindi ako pwede magsabi na naninipan ko sa Biblia. So we really test everything. If it's from the Lord, it's not. So, yun, we test other spirits. Yun po yung hindi tayo masyado na nagdadala ng mga maling katuruan, false theologies sa ating paligid. We are to test, pero at the same time, we have to be gentle to our brothers and sisters. Maring ang ilan sa atin, marami nang alam. Pero let's still talk to them out of love, no? Yung correction. Yes, we are presenting correction to them. Pero we do it out of our love for them. Hindi dahil, mali ka, ano ba yan? Ano pinagagawa? Ba't ka sumasama dahil? We talk to them in a gentle way, in God's way sa kanila. Otherwise, may mga pagkakataon na kailangan na talaga correct. And my times, maybe it will be taken in a harsh way kasi kailangan. Pero, anyhow, dapat lagi tayong driven by the Holy Spirit. Hindi yung sarili nating way. Pagka-correct and pag-review, still we ask the Lord kung paano. Lord, nababagabag talaga ako sa taong ito. Teach me, Lord, what to say, what to think even, paano ko siya to confront, give me the words. Kasi I believe if we pray to God, dito sabi niya, ask and it will be given to you kapag naayon sa will niya. So if we talk to God first, bago tayo makipag-usap sa tao, and we ask the Lord, bakit siya magdadamot, diba, sa anak niya. Humingi yung anak niya ng wisdom, bibigyan niya ng wisdom kapag humingi sa kanya. So we are to, narili kong sulat, hindi ko maintindihan. Yan, yung pag-test natin ng spirits ng iba yan sa labas, sa mga katrabaho natin, no? Sa school, sino lang nasa school, iba-ibang spirito talaga. Spiritong maingay, spiritong matakaw, spiritong yung lastful, no, puro magandang babae. Uy, chicks yun pa din. Sexy pa din. Lahat na yun ang naisip na. Maski nagbabrowse ng cellphone mo, babae. Kaya, ibang spirito, yung iba naman, mayayabang, yung spirito ng kayabangan. Tapos, kapag tayo ay palagi natin nakakasama yung mga ganoong tao, dadating ang time, kung paano sabi ni Carla, paano last time, kung paano sila mag-isip, gano'n na din tayo mag-isip. Dito, sabi ni Carl last week. Ano yung mga expression nila? Expression din, no? Yan, yung mga expression. Ito nga, dalaw friend, ganyan. Diba? Tawag nila friend. So, yun na sila kahit sa labas. Kapag nagugulat, pareho na kayo ng sinasabi, palaka. O, yung isa, palaka. Ano na yan? Grupo ng mga palaka yan. Kasi pag nagugulat, palaka yung laging sasabi. Or kapag nagugulat or naiinis, mga expression na, OMG! So, makita ka sa isang circle of friends, pare-pareho sila nag-OMG! So, yun. Yung sabi sa 1 Corinthians 15:33 na, do not be misled, but good character. Kung kahit gaano ka kabait na tao, kapag nasa maling circle of friends ka, madali kang madadala sa mga maling, sa corrupt na character. At many times nakakalungkot kasi hindi mo napapansin na nahahawak, nag-brainwash ka na nahahawak. So this happens to weak people, marupok na tao, na hindi grounded or founded sa Word of God ang puso, ang isip.
So kung nasa circle ka ng mga marites, ano yan? For sure, magiging marites ka. Lalo ko yung picture, yung sa FB yung pusa na kahit nasa bintana siya nung umaba ng light niya. Ay, pusa naging marites na kasi marites yung amo niya. I-apply yan. Kaya for the apply sa ayaw. So, yun, sa mga circle of friends, and let's be surrounded with people, with the right people. Pero may times hindi naman natin maiwasan. So, work sa school. Meron at meron tayo mga kasalunguhan ng mga tao. So, what we should do is always be ready na yung talagang puso natin, isip natin, foundation talaga ay si God at yung truth. At sa pamamagitan nito, hindi tayo basta-basta susway sa kung ano-anong views, perspectives about life. So, lahat yun focus lang kay God. So, we are to test other spirits. Yun po yung una natin. So, second naman, we are to test, of course, the scriptures then. Test the scripture, the Bible. We are to test it. You are to test then ako habang nagsasalita ngayon na totoo ba yan sinasabi ni Ate Lan? Yan ang basehan niya. Check mo yung Bible. Ay, oo nga, ito yung verse. Tama ba? May truth ba about sa sinasabi? Kahit sino po, even sa atin po dito, we are to test the spirit of each other para pag may time na may mali, we are to correct. And we are to rebuke. And again, kapag nagko-correct tayo, nagre-rebuke tayo, we do that with love. Bilang sa ating mga kakapatid. No? Kasi lagi naman, hindi naman tayo perfect. Meron niyang i-correct sa bawat isa sa atin. And our part is humility din na magpa-correct. So, kayo din po, if you see something na mali sa akin, subukan nyo. Siyempre, open tayo din sa correction. Now, yung naalala ko po dito sa pagtetest ng scripture yung mga Bereans sa Acts 17. So, sa Berea, sabi po dyan ni Luke, as soon as it was night, the believers sent Paul and Silas away to Berea. On arriving there, they went to the Jewish synagogue. Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica. For they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. So, dapat ganito tayo sa mga Bereans na actually, kapag pumupunta po kasi sila Paul, yung mga missionary sa mga Gentiles, una talaga silang pumupunta sa mga synagogues. So, doon sa synagogues, may mga background na about Judaism, and then yung ilan sa kanila, hindi pa nila alam talaga about Jesus. So, mag-share doon si Paul, and he will present the truth about his testimony then, about Jesus, kung paano niya na-encounter si Jesus. So, ito mga Bereans, they were very, masyadong seryoso sila sa truth. At gusto nila yung tama talaga yung malalaman nila, accurate yung kanilang matututunan. Totoo, proven and trusted na truth yung kanilang talaga. Hindi sila basta-basta nag-entertain na mababaw na katuruan. So, talagang tinetest nila, ina-examine nila. So, nung nag-preach sa kanila si Paul, they were excited to learn new things. Tapos, hindi lang sila ganoon na, di ba, may mga speakers na sobrang animated, lalo sa mga networking, power! Tapos sabi ka ng power! Kasi, nadadala ka sa ganda ng pagsasalita talaga nila. Tapos, so, itong kay Paul, somehow, ganun sila na-excite sila. Pero, unlike some people today na nadadala sa power ng mga networkers, kay Paul, excited sila, but at the same time,
they are examining every word na sinasabi ni Paul, kung tama ba yung sinasabi niya. And nalaman nila na totoo, tama yung kanilang, yung message na dala ni Paul sa kanila yung pastor. So, ganun din po tayo dito. We test the scripture kasi yun ang gusto ni God din sa atin. Hindi lang tayo gusto sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ, kaya ko lahat. Kaya kong maungusan yung, kaya kong taasan yung grade ng, kompetensya ko dito sa school, kung siya 1.3, ako 1.2, 2.9, 1.1 0.1 ako lang. Sabi ni Paul, sabi ni God, I can do all things. So, you examine, ano ba talaga ang meaning ng I can do all things. So, Christ who strengthens me. We examine everything that we read, everything that we hear, everything that we learn. Patuloy po natin yan i-examine. Totoo ba? O tama ba? Ito ba yung gusto ni God na matutunan natin sa kanila? Next time, gagandahan ko na talaga yung sulat ko. Or dahil wala din sa loob. Nung nag-umpisa pa lang din po ako sa gawain. First 2 months na ako po yung Bible study. Ako po ay very devoted Catholic din noon na actually nag-attend din po ako sa charismatic group sa Neo Catechumenal Way ko. Twice a week Bible study, Tuesday and Thursday Bible study, Saturday and Eucharist, yung siya, parang ganito din, fellowship siya. Pero merong unleavened bread, hati-hatiin, every communion siya, every Saturday. Tapos, yung unleavened bread talaga na pang Jewish, binibake yun, di ba? Pero walang levadura, kasi yun yung unleavened. Kaya nga unleavened, kasi walang levadura. Tapos, yun, yung mompo. Actually, yun yung pinupudyan. Yung mompo. 60% o 80% yata alcohol yun. So, talagang guruhi talaga yun dito. So, pag inanakaw, dami. Kasi, ang kasi niya, masarap sa pakiramdam na parang nalilinis niya. Ginamit mo nalilinis daw. Pero yan, so pag nasa chalice kasi yun tapos pagpapatapasahan, tapos may time pa nun bago sa akin makarating, may umuubo muna doon. So, ganun kami ka-close na. Mayroon kami sa isang malaking baso lahat. Pero that's part of the tradition doon sa Neo Catechumenal Way. Pero, yun, somehow I was still hungry at somehow I was looking at the people around na sabi ko, bakit ganito? Twice a week naman nagba-Bible study, may gawain pag Sabado ng gabi, at Sunday, ilang mas pa yung ina-attendan kasi nga, karamihan dun sa group na yun ay part ng choir. So every misa, andun. Pero marami akong nakikita, bakit si ganito, palamura pa rin, ilang taon na, bakit si ganito, marites pa rin, galing pa rin siya sa taong to, hindi pa niya napapatawad. Somehow, I was thinking about these things. Na ano nangyari dun sa, na papag-aralan sa Word of God? Bakit ilang taon, hindi ko, although, somehow, parang judge ako ng tao. But I believe that's righteous judgment. God doesn't want, yes, the Bible tells us na, do not judge, pero yung judgment kasi doon na sinasabi is, i-judge mo na siya, ay, masama ng ugali niya, puntahin sa impyerno, ginawa talaga yung impyerno para sa mga tao niyan Hindi yung ganong judgment, kundi yung righteous judgment na we look at things the way God sees things.
And we can only do that kapag alam natin ang salita Diyos. So, nasa na ba ako kanina? Carla, nasa na ako? Yun, yeah. Dapat ito-test natin scriptures. So, yung sa Neo-Catechumenal Ray, yun yung naging pangyayari na somehow nadi-discourage ako. Pero somehow, andun pa rin yung devotion ko sa Catholicism. Tapos, lumaki kasi ako na irritated sa mga born-again Christians. Kasi, yan yung mga hallelujah, praise the Lord, yung mga people, nasasayaw sila. Talagang lumaki ako na gano'n. Siguro dahil din sa mga natuturo sa akin na tanda, ay, wala akong maganda. Hindi naman ako tinuturoan ni Daddy. So, hindi siya kasama. So, yung mga narinig sa mga matatanda, mga born-again Christians na yan, mga hallelujah, praise the Lord, mga puro, ano lang yan, tapos mga marites, mga sasamaan na ng ugali, puro na naman word of God. So, lumaki ako na irritated sa So, nung na-invite ako sa Bible study, hindi ako agad-agad na nag-attend. Pero dahil nag-attend ako, si Sister Ai, nag-attend ako sa kanya, tsaga niya, mag-invite sa akin, naawa na ako sa kanya, maka-invite. So, sige nga, kahit isang beses lang para lang suklian ko yung tsagaan niya, tsaka yung awad niya. Pero later on, nagustuhan ko yung yung atmosphere kapag nagba-Bible study. Kasi somehow, di ba nagba-Bible study dito? Somehow, naaalis-alis na yung pagka-allergic ko sa born-again Christian. Pero dumating pa rin sa point na sabi ko, itong mga taong to na kasama ko, ang babait nila, gusto ko sila i-save sa maling katuruan. Gusto ko sila ibalik sa Catholicism. So, ang ginawa ko na nagbabasa talaga ako ng Bible. Naghahanap ako ng kamalian sa lahat ng sinasabi nila sa Bible. So, meron niyang, may butas sa mga makakatulong para magbalik ko sila sa Catholic Church. Pero in the end, sa pag-aaral, sa pagbabasa, ang nangyari, ako yung nabago. Ako yung na-born again, sinasabi. So, maraming bagay, maraming pagkakataon na gano'n na-test tayo. And at the same time, tayo din ang mag-test what is truth, what is real truth. And I believe that the Bible teaches us about that truth. So we're not condemning, maring misinterpret ko ako, ilang beses ko na mention ang Catholicism. Of course, I love our Catholic friends. We still love them. But we are to test the scripture. We are to test the doctrines na pinapresent sa atin. And we pray that they also discover the real truth that binibigay sa atin ng Lord. So test the spirits of others, test the scripture, test each other dito sa church. But of course, you test with love. And last thing is we are to test ourselves. Na okay pa ba tayo yung Word of God sa buhay natin? Naintindihan ba talaga natin ang mabuti at naya-apply natin ng tama sa ating buhay? Buhay ba talaga yung salita ng Diyos sa atin? At hindi ba natin yung mishandle truth sa buhay natin? Kung sinabing love your enemy, paano mo ba nilalove ang iyong enemy? Pinag-pray ko po siya. Pinag-pray ko po siya, sana malapa siya. Sana nasa mabuting kapiliguran po siya ngayon. So may mga times, ganun, challenge tayo. And we are to be always aware about ourselves.
Ngayon, paulit-ulit pumapasok sa isip ko ngayon. Friend ko na may kaaway kasi siya. Pero Kristiyano siya. So, nasasaktan siya. Ni-reach out ko siya. Pero lagi niya akong nire-reject. Grabe ng pagpipigil ko talaga kasi binabaitan ko na talaga sobra yung sarili ko sa harap. Pero napakasama talaga ng ugali. Lord, bakit ganito tong, sabi niya pala, Lord, bakit ganito tong taong to? Lord, sama talaga ng ugali. Lord, gusto ko na sumuko. Lord, talagang ang impyerno talaga. Lord, ginawa ko para sa mga taong ganito. Alam mo ba kasi Totoo talaga ako. Yung impyerno talaga, Lord, ginawa mo para sa mga taong ito. So, pero in the end, sabi niya, sa pagtsatsaga na binigay sa kanya ng Lord, matutunan niya din yung pagtsatsaga dun sa taong yun. And in the end, that person also surrendered his life to the Lord. Yeah. So, God is good. God is faithful sa kanyang salita. And everything na nasa Bible, yung salita niya, yung truth niya, God is faithful to His word. So, kailangan po lagi lang po tayong nagtitiwala sa salita niya. And we are to test all things. We are to test others. We are to test the scripture, each other, and we are to test ourselves according to the word of truth, to the word of God. So, hindi po sa kung ano man ng mga ages, ano man na basis or bases in plural, may English. Ano yung truth sa salita ng Diyos? Yun lang. Kasi for us, the children of God, the authority, the ultimate authority is the word of God. At hindi yung word ni Sholo, yan. Word ni Padi, word. Hindi, sabi ni Sholo, ganito eh. Si Sholo, ang ganda magsalita, di ba? Sinabi ni Sholo, talagang ka. Si Padi, madaming inaral yan. So, Padi, ganito. So, kahit sinabi yan ni Padi, balik pa rin tayo sa word of God. Yun ba? Totoo. Yun ba yung tama? Yun ba yung sinabi sa salita niya? So, we are to test everything. Iko-cross-check natin lagi sa truth ni God. Kahit sa mga influential people na mga ilan sa atin, tinitingnan tayo, mga personalidad, si Mama ay, mahilig ko Martin Noah. Ay, sorry. Sabi ni Coco Martin, galing ko eh. Sabi ni Coco Martin, masarap yung oyster sauce. Ano yan? Kaya gagamitin ko na din, di ba? May influence yung mga taong kahit hindi natin kilala. Pero may influence kapag nagugustuhan natin yung tao, tapos sinabi niya, lahat ng sabi niya tama. Pero, yan. Hindi po gano'n. Hindi lahat ng sinasabi nila ay tama. We are to always go back to the word that is always true and correct. And that is the word. Kaya naman po sabi sa 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. At sa Psalm 119, 105, na ang salita lang ng Diyos, yan po ay ang ating ilaw sa ating daan. So dito sa madilim na mundo, akala lang natin maliwanag dahil sa dami ng information, sa dami ng alam na natin lahat. No? This world is really dark and we need the word of God for us to see the real truth. So, mga kapatid, let us always test everything, let us test all spirits, and let's use the word of God in this process of test. So let's pray, Panginoon. Again, we want to thank you for your word. We thank you for your living word. At salamat dahil ito ay buhay sa aming puso, sa aming buhay. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumikilos sa aming puso, sa aming isipan, sa pamamagitan ng inyong salita. Lord, hayaan niyo po na patuloy po kami na
magpakumbaba sa inyong harapan upang humingi ng karunungan sa lahat ng aming pong mga pinagdadaanan at sa mga taong aming makakasalumuha. Give us, Lord, the words when we need to speak, and give us, Lord, the patience and self-control sa mga panahon na ayaw mo po kami na magsalita. Lord, we pray that you give us the discernment as we test all things, as we test all spirits, and we trust, Lord, that you are protecting each one of us as your children sa mga maling teolohiya, sa mga maling filosofiya sa mundong ito. Believe in your power, O God, and we believe that you're sending your angels to warn us every time that we are about to stumble. Lord, let your name be praised in everything as we go on this week. Kami po ay magkakaliwalay from this place. At nawa ikaw ang patuloy na maitaas sa aming buhay, sa mga panahon na kami po ay nagsasalita, sa mga panahon na kami ay nag-iisip din at may mga ginagawa. Let it be that your name be glorified and praised sa aming buhay. We need you, Lord. We cannot do all these things for our own strength and will. We need you always. And we love you, Lord Jesus. Thank you. This is our prayer in Jesus' name. Amen.